Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force ay hindi na lang pang-transport ng tropa at kagamitan? Paano kung sa mga susunod na taon, makikita natin silang may dalang missiles at rocket pods na kayang magbigay ng matinding suporta sa ating mga sundalo sa labanan? Kung totoo ito, malaking pagbabago ang mangyayari sa kakayahan ng Philippine Air Force. Ang dating utility helicopter ay posibleng maging isang armadong Battle Hawk na handang tumulong sa anumang misyon, mula sa territorial defense hanggang sa counter-insurgency operations. At ito nga ang magandang balita na pag-uusapan natin ngayon. Habang hinihintay pa ng Philippine Air Force ang pagdating ng mga natitirang S-70i Black Hawk helicopters mula sa Poland, isang mahalagang proyekto ang tahimik na isinusulong ng Department of National Defense o DND. Sa ilalim ng proyektong ito, 3 kasalukuyang Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ang sasailalim sa isang malaking reconfiguration program na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 na bilyong piso. Ayon sa mga ulat, natanggap ng proyekto ang Notice to Proceed o NTP noong February 1, 2026. Dahil mahigit 4 na buwan na ang lumipas mula nang maaprubahan ito, malaki ang posibilidad na nagsimula na ang mga kinakailangang modification work sa mga naturang helicopter. Ngayon, maaaring magtanong ang ilan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng reconfiguration? Sa simpleng paliwanag, hindi ito ordinaryong maintenance o simpleng pag-upgrade lamang. Ang layunin ng proyekto ay dagdagan ang kakayahan ng mga Black Hawk sa pamamagitan ng pag-install ng modular equipment na maaaring ikabit o tanggalin depende sa pangangailangan ng misyon. Ibig sabihin, mas magiging flexible ang paggamit sa mga helicopter na ito. Kung troop transport ang kailangan, maaari silang gamitin bilang transport helicopter. Kung disaster response naman ang misyon, maaari silang gamitin para sa humanitarian assistance at relief operations. At kung kinakailangan ng armed support sa isang operasyon, maaari silang magkaroon ng kakayahang magdala ng mga armas para suportahan ang mga tropang nasa lupa. Isa sa mga pinaka-interesanteng posibilidad na pinag-uusapan ngayon ay ang pag-install ng tinatawag na External Store Support System o ESSS. Ano nga ba ang ESSS? Ang ESSS ay isang espesyal na sistema na binubuo ng mga removable stub wings o parang maliliit na pakpak na nakakabit sa magkabilang gilid ng helicopter. Kapag nakakabit ito, nagkakaroon ng kakayahan ng helicopter na magdala ng iba't ibang external payloads. Kasama rito ang karagdagang fuel tanks para mapahaba ang saklaw ng lipad. Maaari rin itong magdala ng rocket launchers. At higit sa lahat, maaari itong magsilbing mounting point para sa iba't ibang uri ng missiles. Ito ang dahilan kung bakit maraming defense observers ang naniniwala na posibleng maging game changer ang proyektong ito para sa Philippine Air Force. Sa kasalukuyan, ang pangunahing papel ng S-70i Black Hawk ay transport mission. Ginagamit ito para maghatid ng mga sundalo. Nagdadala rin ito ng kagamitan, supply, at iba pang mahalagang resources sa iba't ibang military units sa buong bansa. Malaki rin ang naging papel nito sa disaster response operations, lalo na kapag may bagyo, lindol, o iba pang kalamidad. Ngunit kapag naisakatuparan ng ESSS integration, posibleng magkaroon ng panibagong papel ang 3 Black Hawk helicopters na ito. Mula sa pagiging utility aircraft, maaari silang maging armed support helicopters o tinatawag ng ilan na Battle Hawks. Sa madaling salita, hindi lamang sila magdadala ng sundalo. Maaari na rin silang magbigay ng firepower kapag kinakailangan. Napakahalaga nito lalo na sa mga operasyong nangangailangan ng close air support. Kapag may mga tropa sa lupa na nangangailangan ng agarang suporta laban sa armadong kalaban, maaaring magsilbing mabilis na tugon ang mga armadong Black Hawk. Mas lalo itong magiging kapaki-pakinabang sa mga lugar kung saan mahirap mag-deploy ng mas malalaking attack helicopters. Bukod pa rito, magsisilbi rin itong karagdagang puwersa upang suportahan ang kasalukuyang attack helicopter fleet ng Philippine Air Force. Sa ngayon, mayroon ng mga dedicated attack helicopters ang PAF. Ngunit sa anumang modernong military force, mahalaga ang pagkakaroon ng maraming platform na maaaring magsagawa ng iba't ibang misyon. Ito ang konsepto ng force multiplier.
Sa halip na bumili agad ng maraming bagong attack helicopters na mangangailangan ng malaking budget, maaaring palawakin muna ang kakayahan ng mga kasalukuyang Black Hawk upang makatulong sa iba't ibang operasyon. Isa pang mahalagang benepisyo ng ESSS ay ang kakayahang magdala ng external fuel tanks. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng higit 7,000 isla, napakahalaga ng mahabang operational range. Hindi lahat ng isla ay may malalaking airbase. Hindi lahat ng lugar ay may sapat na logistical support. Kaya kung mas mahaba ang kayang liparin ng helicopter nang hindi nagre-refuel, mas maraming misyon ang maaari nitong maisegawa. Makakatulong ito sa mabilis na pagresponde sa mga malalayong lugar. Mas mapapadali rin ang pag-abot sa mga outpost at detachment na matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng bansa. Partikular na mahalaga ito sa mga strategic areas kung saan kinakailangan ang regular na resupply at troop rotation. Kapag pinagsama ang ESSS at external fuel tanks, tataas hindi lamang ang firepower kundi pati na rin ang operational reach ng Black Hawk Fleet. At sa kasalukuyang security environment ng bansa, napakahalaga ng dalawang kakayahang ito. Sa nakalipas na mga taon, unti-unting pinalalakas ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito para sa territorial defense. Kasama rito ang modernisasyon ng Philippine Air Force, Philippine Navy, at Philippine Army. Ang pag-upgrade sa Black Hawk Fleet ay maaaring bahagi ng mas malawak na layunin na gawing mas versatile at mas handa ang ating sandatahang lakas sa iba't ibang uri ng hamon. Mula sa internal security operations hanggang sa external defense missions, kailangan ng military ang mga asset na kayang umangkop sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon. At ito mismo ang isa sa pinakamalaking bentahe ng modular reconfiguration. Hindi permanenteng nakatali sa iisang misyon ang helicopter. Maaaring baguhin ang configuration depende sa operational requirements. Kung kinakailangan ng troop transport configuration. Kung kinakailangan ng armed escort, armed configuration. Kung humanitarian mission naman, maaaring alisin ang combat-related equipment at gamitin ito para sa relief operations. Sa ganitong paraan, mas nasusulit ang bawat pisong inilalabas ng gobyerno para sa defense modernization. Samantala, may mga defense observers din na umaasa na hindi lamang 3 Black Hawk ang makakatanggap ng ganitong upgrade sa hinaharap. Kung magiging matagumpay ang proyekto, posible umanong pondohan pa ng national government at kongreso ang karagdagang reconfiguration ng iba pang Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. At dito lalo nagiging interesante ang usapan. Dahil bukod sa ESSS, may posibilidad din sa hinaharap na magkaroon ng iba pang advanced upgrades. Isa sa mga madalas mabanggit ay ang aerial refueling capability. Bagamat hindi pa ito opisyal na bahagi ng kasalukuyang proyekto, maraming analysts ang naniniwalang maaari itong maging mahalagang kakayahan sa mga susunod na taon. Lalo na kung matutuloy ang plano ng Philippine Air Force na magkaroon ng sarili nitong aerial refueling assets. Kapag nangyari ito, mas lalawak pa ang operational reach ng mga military aircraft ng bansa. Mas matagal silang makakapag-operate sa himpapawid. Mas malayo rin ang maaabot nilang mga lugar nang hindi kinakailangang bumalik agad sa base. Bagamat marami pang detalye ang hindi pa inilalabas tungkol sa eksaktong configuration ng 3 Black Hawk helicopters, malinaw na ang proyektong ito ay isa sa mga pinakakapanapanabik na development sa kasalukuyang modernization efforts ng Philippine Air Force. Kung tuluyang maisa sa katuparan ang paglalagay ng ESSS at mga kaugnay na weapon systems, magkakaroon ng Pilipinas ng mas maraming kakayahan upang protektahan ang mga sundalo nito, suportahan ang mga operasyon sa lupa, at palakasin ang overall readiness ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, hinihintay natin ang mga susunod pang update tungkol sa progreso ng proyekto. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang Black Hawk ng Philippine Air Force ay maaaring malapit ng magkaroon ng bagong papel. Mula sa pagiging simpleng transport helicopter, papunta sa pagiging isang makapangyarihang battle hawk na may kakayahang magdala ng missiles, rocket pods, at iba pang kagamitan para sa modernong pakikidigma. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon ng modernization, mas magiging handa ang Pilipinas sa anumang hamon na maaaring kaharipan sa mga darating na taon. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa planong ito? Sang-ayon ba kayo na lagyan ng missiles at karagdagang armas ang mga Black Hawk ng Philippine Air Force? Sa tingin ninyo, dapat bang mas marami pang helicopter ang i-upgrade sa hinaharap?
Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balitang may kinalaman sa Philippine Defense Modernization. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na video.